Tiniyak ng Task Force on Media Security kay UN Special Rapporteur Irene Khan ang proteksyon ng mga mamamahayag sa bansa at ang kalayaan ng mga ito sa pagbabalita. Habang ang Justice Department naman iginiit na walang polisiya ng red tagging sa Pilipinas. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yes, Luisa. Angelique, ikatlong araw ni UN Special Rapporteur Irene Khan dito sa Pilipinas. Sunod naman niyang tinulong ang Presidential Task Force on Media Security o PT-FOMS. Matapos ang pakikipagpulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ngayong araw, siguro naman ng mga mamamahayag sa bansa ang kinamusta ni UN Rapporteur Irene Khan. Sa Department of Justice isinagawa ang pagpupulong at pinangunahan ito ni PT-FOMS Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sina Khan at Yusek Gutierrez. Matatandaan na nagkita na rin sila sa welcoming dinner para sa UN Rapporteur nang dumating ito sa Pilipinas noong Martes. Nagbigay pa ng pahayag si Yusek Gutierrez na sinasabing ang Pilipinas ay may malayang komunidad para sa mga mamamahayag. Inaasahan sa pagpupulong ngayong araw bilang Special Rapporteur of Freedom of Expression and Opinion, mapag-uusapan ng dalawa ang mga ginagawa ng bansa para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Bukod naman sa pakikipagpulong sa PT-FOMS ngayong araw, kahapon ay bumisita na rin si UN Special Rapporteur Irene Khan sa Department of Justice at sa Korte Suprema. DOJ, isa sa mga napag-usapan ay ang tungkol sa red tagging sa bansa. Ayon sa DOJ, ipinaliwanag nila kay Khan na walang ganitong uri ng pulisya sa Pilipinas. Pinalilitaw din nila ang mga naging biktima ng red tagging para magsampa ng formal na reklamo sa hukuman at tiniyak nilang susolusyonan ito. Isa rin sa minutisikan sa DOJ ay ang paglutas ng mga kaso na may kinalaman sa pagpaslang sa mga broadcaster sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, nabanggit din ang kaso hinggil sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid noong 2022. Pinaliwanag lang ng kagawaran na may nahatulan na sa korte sa kasong ito, habang ang ibang kaso naman ay patuloy ang kanilang paglilitis. Samantala, Angelique, muli namang ipinalawanag ng DOJ sa publiko na ang pagbisita ni UN Rapporteur Irene Khan sa Pilipinas ay hindi representasyon na nakapasok sa bansa ang International Criminal Court o ICC. Sabi ng DOJ, magkaibang usapin ito at ang pagdating ni Khan sa Pilipinas ay dumaan sa proseso sa ilalim ng Department of Foreign Affairs. Sa Korte Suprema naman, nakipagpulong si Khan kay Chief Justice Alexander Edmundo at sa iba pang mga mahistrado. Isa sa sinalakay ay ang issue ng anti-terrorism sa bansa. Ayon kay Associate Justice Marvic Leonen, nabigyang linaw sa pulong sa Special Rapporteur na binibigyang halaga sa hukuman ng Pilipinas ang pagbalans sa seguridad ng bansa at malayang pamamahayag. Angelique, sa mga oras na ito ay kakatapos lang ng pagpupulong sa pagitan ni Yusek Paul Gutierrez ng PT-FOMS at ni UN Special Rapporteur Irene Khan at nakaalis na siya dito sa DOJ. Ongoing pa ngayon ang press conference kay Yusek Paul Gutierrez hinggil naman dito sa kanilang mga napag-usapan at inaasahang tinalakay nga rin ang mga kaso ng pagpaslang sa mga broadcaster sa Pilipinas. At yan ang latest mula rito sa DOJ. Balik muna sa iyo, Angelique. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.